Information Officer mula sa Public Information Unit ng DOST Pag-asa. Ang ating press conference ngayong araw is currently being live streamed on our official Facebook page DOST Pag-asa at sa ating YouTube channel DOST Pag-asa Weather Report ngayong araw, July 23, 2026. Bago po tayo magsimula, nais po nating pasalamatan ang ating media partners na kasama natin ngayon dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center at sa ating social media platforms para sa ating press conference. Maraming salamat po. Kasama rin po natin ngayong araw ang key officials ng DOST Pag-asa, headed by our Administrator Dr. Nathaniel T. Servando and represented by the Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Roy A. Badilla. At ngayon, I'd like to call on Engineer Badilla para sa maikling mensahe para buksan ang ating press conference. Maraming salamat, Miss Joanna, and good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating press con para sa ating binabantayang Tropical Depression, Kia po. Magandang umaga ulit. Unang-una, maraming salamat sa ating media partners sa mga nandito ngayon, present sa Pag-asa, DOST, at saka sa mga nasa online. Maraming salamat po for helping Pag-asa disseminate our warnings, our informations doon sa mga nangangailangan ng ating mga informasyon. Maraming salamat po. Siguro hindi na natin patatagalin para mas marami tayong oras para sa discussion. Ito turn over po natin sa ating forecaster, ang ating mikropono. Maraming salamat po. Yan, salamat po Engineer Badilla, our Deputy Administrator for Operations and Services. Ngayon naman po para sa latest updates tungkol sa binabantayang sama ng panahon na si Tropical Cyclone Kia po, mula sa Weather Division ng DOST Pag-asa ang ating duty weather forecaster, Dr. John Manalo. Maraming salamat, Miss Joanna. At magandang tanghali po sa ating lahat. Ito po yung ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Quiapo. By the way, yung pangalan po na Quiapo ay base sa isang halaman na nasa tubig, water lettuce po ito na tinatawag natin na Quiapo. At dito rin po base yung old town natin sa Manila na Quiapo na nagsisimula naman sa letter Q. Wala pa po itong international name dahil hindi pa po ito nasa tropical storm na category. Kapag tropical storm and above, dito po tayo nagkakaroon ng international name. So ito po yung ating latest na satellite image at huli po nating namataan sa layong 830 kilometers east ng Central Luzon itong si Bagyong Quiapo at ito ay may lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso o yung biglaang paglakas sa paligid nito na umaabot naman ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos generally pa-northwest na direction sa bilis na 25 kilometers per hour. Kung mapapansin po natin, yung lawak ng kaulapan na associated dito kay Bagyong Quiapo ay umaabot ng around 400 kilometers. Pero kung papansinin din po natin, maraming mga kaulapan na nakakasakop dito sa Pilipinas. Ito po ay dulot nung paghila nitong si Bagyong Quiapo sa hanging habagat. Kaya naman po, sa kasalukuyan ay may mga kaulapan na nakakaapekto sa southwestern portion ng Mindanao. And eventually, habang papalapit pa po itong si Bagyong Quiapo, mag-shift po northward, pahilaga. Itong mga kaulapan na ito, so simula po ngayon hanggang bukas ay maapektuhan na po yung Visayas and eventually, simula bukas hanggang sa Sabado, yung mga kaulapan naman na associated sa habagat ay makakaapekto sa western section ng Luzon. Ito naman po yung ating latest forecast track patungkol dito kay Bagyong Quiapo sa kasalukuyan. Nandito po ito na nasa tropical depression na category. Pero paglapit po niya, babaybayin po niya yung direction patungo dito sa Babuyan Islands. Paglapit po niya dito sa Babuyan Islands ay posible na mas lalakas na po ito into tropical storm. Ang ibig pong sabihin nito ay posibleng umabot ng hanggang signal number 2 yung tropical cyclone wind signal na posibleng itaas po ng Pag-asa. And dahil nga po dito kaya Bagyong Quiapo ay may mga nakataas na tayo na signal number 1 dito sa probinsya ng Batanes, ganoon din dito sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, ganoon din dito sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, at dito rin sa Isabela. Ganoon din sa northern portion ng Ilocos Sur, at central and eastern portion ng Mountain Province, central and eastern portion ng probinsya ng Ifugao, northernmost part ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino, at ganoon din sa northern portion ng Aurora. By the way, kailan po ba lalabas ito ng PAR? By Saturday po ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero
gusto pa rin po natin ipagbigay alam sa mga kababayan natin na kahit nasa labas na po ito ng PAR, ay yung binanggit natin kanina na napaghila nito sa hanging habagat ay patuloy na magdadala ng kaulapan sa western section ng Luzon, na kung saan ito ay magdadala, bukod sa kaulapan, ang katumbas naman po nito ay mga pag-ulan din. So bukod po sa mga binanggit natin na nakataas sa signal number 1, may mga pagbugso naman ng hangin sa ibang parte ng ating bansa. Dito po yan today, sa yung malaking bahagi ng Mindanao, kasama din yung probinsya ng Siquijor, Bohol at Southern Leyte, makakaranas po tayo ng mga pagbugso o biglaang paglakas ng hangin na hindi lalagpas sa 88 kilometers per hour. Bukas naman, dahil bukas po pinakamalapit itong si Bagyong Quiapo sa ating kalupaan, bukas po halos buong bansa natin ay makakaranas din ng mga pagbugso ng hangin. Pero sa Saturday, dahil posible po na nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, yung malaking bahagi po ng western section ng Luzon at Visayas ay makakaranas pa rin ng pagbugso ng hangin. Ganon din sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Dinagat Highlands at Davao Oriental. Ngayon po, tapos na po tayo dun sa mga babala natin patungkol sa mga lakas ng hangin. Ngayon naman po, pumunta po tayo sa magiging epekto nitong si Bagyong Quiapo pagdating sa mga pag-ulan. Ito po yung ating weather advisory, pinapakita po nito. Sa susunod na 24 oras, posible po na umabot ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan yung mga probinsya na nakataas dito sa yellow na warning natin o issue 1. So dito po yan sa Cagayan, ito po ay dahil sa epekto ni Bagyong Quiapo. At ito namang sa Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, ay dahil naman po ito sa pinalakas na hanging habagat. Ang ibig po sabihin ng value na ito ay posible yung mga localized floodings o yung mga panandaliang pagbaha, lalo na sa mga bahaing lugar. And also, posible rin yung mga pagguho ng lupa, lalo na sa mga kababayan natin na nakatira sa mga bulubundukin na lugar. So yun po yung for the next 24 hours, simula 11 a.m. ngayon hanggang 11 a.m. bukas. Para naman, simula naman sa 11 a.m. bukas hanggang sa susunod na araw, sa Saturday ng 11 a.m. naman, ay may posible na pong umabot ng 100 to 200 millimeters. At dito po yan sa probinsya ng Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra at Ilocos Sur. Ibig sabihin naman po nitong orange ay 100 to 200 kalat-kalat na mga pagbaha po sa isang probinsya, yung posible natin na maranasan. At mas mataas na po yung tsansa ng mga pagguho ng lupa o landslide. Yung mga nakakulay gray naman po, hindi po ibig sabihin yan ay hindi na tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Posible pa rin po, pero mas mababa lamang po in terms ng lakas ng pag-ulan as compared sa mga nakataas natin na issues. Also, sapat po ba ito para mas malagyan yung mga dams natin? Well, dahil po sa category din na tropical storm lang nitong si Quiapo, ay relatively hindi po ito maaaring, hindi ito sapat sa ating analysis ngayon na mapunan o malagyan ng sapat na o para makabawi yung mga dams natin. Pero yung mga panandaliang pag-ulan na sobrang lalakas, ito naman po yung hindi natin na gusto dahil ito naman yung mas malaki yung tsansa na magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And simula naman po sa Saturday ng tanghali hanggang sa Sunday ng tanghali, ito pong mga panahon na ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, itong si Bagyong Quiapo, kung hindi magbabago yung kanyang bilis. At yung nakataas na lang natin dito sa Weather Advisory ay yung probinsya ng Occidental Mindoro. So wala po tayong gale warning ngayon, pero gusto po natin paalalahanan yung mga kababayan natin, lalo na dito sa extreme northern part ng ating bansa. Ito po yung Babuyan Islands at Batanes dahil within the day, posible po na magtataas na tayo ng gale warning. Also, wala rin po tayong nakataas na storm surge warning dahil na rin po sa category nitong si Bagyong Quiapo na tropical storm lamang. And gusto rin po natin na idagdag na meron na po tayong nire-release na impact-based forecasting, particularly sa severe wind o lakas ng hangin. Ipinapakita po nito na may minimal po. Ang ibig pong sabihin ng minimal na epekto ay pwedeng natin consider na business as usual, walang significant na magiging epekto. Pero bakit po natin pinakita? Wala naman palang significant na epekto. Gusto po natin din banggitin na itong ini-issue natin na ito, gusto nating i-translate. Instead na wind speed yung babanggitin natin sa mga kababayan natin, gusto po natin itong i-translate in terms of damages sa mga impacts na mararanasan natin. So ngayon po, simula pa lang po ng severe wind,
sa mga susunod po, hopefully, ay ma-develop din po namin, mag-release din po tayo na may kinalaman sa mga pag-ulan na ang epekto naman po ay floodings at mga landslides. So bukod po dun sa binanggit natin na atmospheric systems, yung habagat at saka si Bagyong Quiapo, meron din po tayong binabantayan na cloud cluster. At base po sa ating TC threat potential, by the way, yung TC threat potential natin, ito yung forecast natin sa susunod na 2 linggo. Kung may potential ba na maging bagyo, at base po dun sa ating TC threat potential, may potential po, pero naka-low chance pa rin. So posible din naman po na mag-dissipate o mawala din ito. At kaya po, dito rin po papasok yung kahalagan na manatili tayo na updated sa mga susunod na i-release na warnings and issuances ng DOST Pag-asa. At yan po yung ating update. Maraming salamat po. Salamat po, Dr. John Manalo, ang ating duty weather forecaster mula sa Weather Division. At ngayon naman para sa mga updates sa ating major river basins at dam monitoring patungkol pa rin sa Tropical Cyclone Quiapo, ipepresent ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydrometeorology Division, Sir Joffren Habaluyas. Again, magandang tanghali po sa ating lahat. Punta naman po tayo sa update sa ating mga minomonitor na dams at river basins. So, as of 8 a.m. kaninang umaga, ito po yung level ng ating mga tubig sa mga reservoir. Siguro, reviewin lang po muna natin yung mga terminologies na nakikita po natin dito. Yung normal high water level, ito po yung level ng tubig sa dam kung saan mako-consider ito na puno. O ito yung tinatawag nating na spinning level. Yung roll curve elevation naman, ito po yung level ng tubig ng dam kung saan ito po ay considered na under normal operation. So kapag mas mataas po sa roll curve elevation, considered normal operation. Subalit kapag mas mababa yung level ng tubig ng dam sa roll curve elevation, posibleng magkaroon ng compromises sa mga allocation nito. So ayan po, isa-isahin po natin. Yung Angat Dam, which is nasa North Sagaray, Bulacan, ang current water level niya is 151.45. Bumaba pa po ito ng 0.67 meters for the past 24 hours. From normal high water level, 58.55 meters away po. So masyadong malaki po ang difference doon sa kanyang pinakapuno na level. So from roll curve elevation naman, still mas mababa po, around 30 meters from roll curve elevation. Meron po tayo dito na computation na kailangang basin rainfall to reach the roll curve elevation. So, kailangan po ng at least 400 millimeters of rainfall to reach the roll curve elevation for Angat. And then, para ma-reach naman yung required basin rainfall to reach the normal high water level is around 1,200 millimeters of rainfall. So, kung i-contextualize po natin ito, ang isang bagyo po na malakas ang pag-ulan, siguro aabot po tayo ng at least 200 millimeters. Pero tinitingnan po natin ngayon is meron naman po contribution itong bagyong Quiapo dito po sa ating mga reserva, pero hindi po ito ganun kalaki yung magiging impact. Sa Ipo, current water level is 99.61, may pagbaba na po na 0.21 for the past 24 hours. Ang lamesa naman po na nasa Quezon City is 79.19, may pagbaba lang po ng 0.01. Dito naman po tayo sa cascading dams natin. Ang Buklaw, current water level is 741.45. May pagbaba pa po ito na 0.08 meters for the past 24 hours. Ang Binga, 570.03, tumaas po na bahagya ng 0.16 meters. And ang San Roque natin, which is one of the major dams na located sa San Manuel, Pangasinan, 227.33 meters, may pagbaba ng 0.08 meters for the past 24 hours. Ang San Roque, ang required basin rainfall to reach the roll curve elevation is around 215 millimeters of rainfall. And then, required basin rainfall to reach the normal high water level is 1,400 millimeters. For Pantabangan naman po, located sa Nueva Ecija, current water level 176.51 meters, may pagbaba na po ng 0.13 meters for the past 24 hours. Ang required basin rainfall to reach the roll curve elevation is 1,400 millimeters. Ang required basin rainfall naman to reach the normal high water level is around 2,000 millimeters of rainfall po. Ang Magat naman po, which is located sa Ramon Isabela, current water level is 162 meters.
may pagbaba po na 0.25 meters for the past 24 hours. 60 millimeters ang rainfall lamang po ang required para makabalik ito sa kanyang normal operation. Required basin rainfall naman to reach the normal high water level is 150 millimeters of rainfall. Kaliraya po dito sa Laguna, current water level is 286.78, may pagbaba lang na 0.22 meters. So based from this information, may kita nyo lahat, halos ng dams na minomonitor natin is below roll curve elevation. So ito pong system na to is makakatulong naman po in order to recharge ito pong mga dams na ito. In terms of flooding naman po, hindi natin inaasahan na magkaroon ng pagbabaha due to syempre ma-absorb, ma-store pa po sa mga dams muna yung mga precipitation. Although hindi po natin inaalis na possible kapag nagkaroon din ng rainfall, malalakas na pag-ulan along sa downstream, kahit sa downstream communities po nitong mga dam, posible pa rin po ang pagbaha. So ayun po, hindi po natin inaalis ang posibilidad na hindi tayo magkaroon ng impact related to flooding. Para sa mga general flood advisories naman na in-issue namin kaninang alas 6 ng umaga, so naka-flood alert po tayo for Region 4B, Region 6, Region 9, Region 10, 11, 13, and BARM. And then naka-flood monitoring po tayo for Region 5, 7, 8, and 12. So mostly po ng ating mga flood warnings is nasa Visayas and Mindanao pa po. Mamaya pong alas 6 ng gabi is mag-update po kami to reflect yung current condition po nitong mga watersheds po na binabantayan po natin. For Tagum Libuganon River Basin, which is one of the major river basin, nag-final advisory na po sila kaninang alas 11 po ng kagabi po ng alas 11. So ito po yung flood guidance po natin. Kung mapapansin nyo po, for the next 24 hours, meron pa tayong mga threats along dito sa Mindanao, portions ng Visayas, and also dito sa bandang Central Luzon. For the next 36 hours naman, nakikita natin nagkakaroon na tayo ng signals along sa Northern Luzon area. Kung titignan natin yung ibang models, this is the RRI model namin, yung output. So, sa Mindanao ito, so kino-consider kasi dito yung antecedent rainfall. So, hanggang today, nakamonitor kami sa Mindanao. Kung sakaling magkaroon pa ng malalakas na pag-ulan, possible pa rin po yung pagbaha. Although naka-final advisory na tayo doon sa Tagum Libuganon River Basin kanina, for monitoring pa rin po siya. Dito naman sa ibang mga major river basins natin sa Luzon, so Apayao, Abulog, sa Abra, sa Agno, and Pampanga. So kung nakikita natin is walang masyadong pinapakitang signals doon sa output ng models natin. Although, ayun po, kailangan din nating bantayan. Depende po sa magiging forecast sa mga susunod na oras. Sa Pasig, Marikina, Tolyahan River Basin dito sa Metro Manila. So, ganun din po, may mga dots lang po. Pero, as far as flooding is concerned, kino-consider natin na hindi naman ganun kataas yung risk. Minimal risk of flooding lamang. Para makita yung latest information for floods, so sa Pag-asa website, marami po tayo makikita mga information. Pero for flood, i-click lamang po itong flood na tab po nito. And then, lahat po ng information namin na related sa hydrometeorology is makikita nyo dito. Hydrological forecast, dam information, and then also yung aming real-time monitoring dito sa Metro Manila. So, every 10 minutes, makikita nyo kung gaano karaming ulan na bumabagsak. So, kung may mga istasyon kayo na malapit sa inyo, maaari nyo pong bantayan yung mga level ng tubig po na yan or kung gaano karaming ulan yung na-experience nyo sa area po na yan. Yun lamang po sa amin dito sa Hydrometeorology Division. Magandang tanghali po ulit. Maraming salamat po, Sir Joffren Habaluyas, ang ating duty hydro forecaster from the Hydromet Division. Ang pangalawang parte po ng ating press conference ay ang Q&A session. But before that, nais ko lamang pong i-acknowledge ang presence ng key officials ng DOST Pag-asa, headed by Dr. Nathaniel T. Servando, ang ating administrator, and represented by the Deputy Administrator for Operation and Services, Engineer Roy A. Badilla, with the Chief of Weather Division, Engineer Juanito S. Galang, and Chief of the Hydrometeorology Division, Engineer Socrates Paat Jr. Nais rin naming pasalamatan ang aming media partners na patuloy na tinutulungan tayo na maipahatid sa ating mga kababayan ng mga update mula sa DOST Pag-asa. Kasama natin ngayon dito sa Pag-asa Media Room from ABS-CBN, Manila Times, Malaya, Abante,
Manila Bulletin, Inquirer, Philippine Star, DZRH, DZBB, Net25, and Euro TV Philippines. Yan, so we'll begin with the question and answer portion of this press conference. Pakibanggit po lamang ang inyong pangalan, affiliation, and if possible, kung para kanino po ang inyong katanungan. Salamat po. Maaari na po tayo magsimula. Hello po, good morning. Ariel Rojas po from ABS-CBN News. Ang tanong po ay hindi po napakita kung ano yung potential impacts ng habagat sa Metro Manila. Ano po ba yung aasahan natin? Yes. Lalo po pala sa Monday SONA po ng Pangulo. Ayun, opo. Ang gusto rin po natin banggitin no na na mahalaga yung Monday dahil SONA sa Monday. So ano ba yung magiging epekto nitong habagat sa Metro Manila? So simula po bukas ay mas dadami po yung kaulapan na posibleng magdulot ng mga pagulan as compared today and then sa mga nakaraang araw. Kung mapapansin din po natin sa ilang bahagi ng Metro Manila ay nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. At mas magiging mataas po yung chance niyan at mas magiging maulap bukas and then sa Saturday. Sa Sunday naman po, may mga signals pa rin pero mababawasan na po. And by Monday, ang current forecast po natin dito, by the way, ay partly cloudy pero andun pa rin po yung mga isolated thunderstorms. Pero gusto rin po natin banggitin na maaaring today or bukas ay maglalabas po tayo ng special weather forecast para sa SONA sa Monday. Thank you very much po. So basically po ay wala tayong inaasang masyadong paulan mula sa habagat. Okay. Okay po. Okay, thank you. Ang next question ko po is para naman kay Sir Joffren. Parang wala pong napakita, since wala naman siguro masyadong ulan, no? Expect natin na tuloy-tuloy pa yung decline ng water level sa Angat Dam. Nasa everyday may bagong record low yung Angat Dam. So, tama po kayo, Sir Ariel, no? Kasalukuyan, na-experience po natin yung pinakamababang level pa rin sa Angat. So, itong system naman is makakatulong naman sa pag-angat ng level ng Angat. In fact, kung sakali magkaroon ng around 100 millimeters of rainfall, so may estimate natin na posibleng tumaas yung level ng Angat by around 5 to 7 meters. So, yung iba namang sa ibang river basin naman, sa ibang dams naman kagaya ng Magat, kapag nagpaulan ng around 100 millimeters of rainfall, if nagkaroon ng pag-uulan na ganon, posibleng tumaas ng around 8 to 10 meters yung Magat Dam. So, positive po ang magiging impact nitong tropical cyclone dito po sa ating mga reservoir. Thank you po. Panghuli na lang po mula sa akin. Kanina po dun sa forecast sa weather advisory yung mga heavy rainfall sa bahagi ng Mindanao, 50 to 100 millimeters yung na-forecast. Pero pwede din po bang ma-take note yung antecedent rainfall? Kasi halimbawa ngayon may mga pagbaha na sa Negros, sa Cebu, and even sa Sarangani and other parts of Mindanao kahit wala pa yung sobrang daming pag-ulan. Maraming salamat po. Mahalaga din po na ipag-inform natin yung mga kababayan natin doon sa impacts ng mga thunderstorms. Kapag po kahit panandalian lang yung mga ulan na yan, pero kung solid, well-developed po yung mga thunderstorm na yan, posible po yan magdulot ng mga malawakang mga pagbaha, lalo na doon sa mga low-lying areas at sa mga urbanized areas. So, in form of thunderstorm, at hindi po in form of general like, halimbawa, habagat or bagyo, pero posible po talaga na mangyari yun. And gusto rin po natin na i-inform yung mga kababayan natin na mahalaga po na maintindihan natin yung mga thunderstorm activity at kung saan makukuha yung mga impormasyon na ito. Kaya po, meron din tayong nirelease na mobile app na kung saan ay pwede nating malaman sa susunod na 2 hanggang 3 oras kung magkakaroon ba ng thunderstorm sa lugar kung nasa saan po tayo sa kasalukuyan. Thank you po. Any other questions po? Yes, sir. Hello po, Alan Gatos po from GMA, DCWB. So, ang most likely po, mas makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, mga bukas at saka sa Sabado. Ganun ho ba yung may experience po natin? Yes, tama po yan. Magiging maulap po. Mas maulap as compared today. Okay. Second question ko po, no? Kanina dun sa forecast ninyo, nasa labas pa to ng PAR pero parang merong merong cluster of clouds or parang buo na siya na
nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility natin. Binabantayan niyo ho ba yan na possible na pwedeng maging bagyo? Yes po, actually nung sa last part, binilugan po natin siya. Ito po. Gusto rin natin i-emphasize na currently, we are monitoring this weather system, yung cloud cluster specifically na ito. At binanggit din po natin na na-trace din po siya dun sa ating TC threat potential. Ibig sabihin ay may potential po na maging bagyo din ito, pero sa kasalukuyan, naka-low category po. So, ibig sabihin ng low category, may posibilidad din po na ma-dissolve din ito at hindi na magtuloy sa isang bagyo. Okay. Sige. Thank you po. Thank you very much po. Meron pa pong katanungan sa mga kasamahan natin sa media room? Ayun, wala na po. Meron po tayong tanong dito mula sa Facebook, mula kay Jay Santos. Makakaapekto po ba ang bagyong Quiapo sa Nueva Ecija? Sino po ang pwedeng sumagot? Hello, magandang hapon. So, yung directly yung effect ng hangin hindi siya makakaapekto. Pero base sa rainfall forecast kanina, may mga isolated na mga paulan maaari makaapekto o maranasan sa may Nueva Ecija. Thank you. Ayan, so meron pa pong question mula kay Let Jacob. Maulan na po ba sa Bicol lalo na sa Albay? Sino po ang pwedeng sumagot? Yes, no. Sa ating pong observation for the past 24 hours, mas nakita po natin na mas marami yung mga pag-ulan dito sa Northern Samar as compared dun sa Bicol region. But of course, ay may mga kaulapan din po in forms of thunderstorm tulad ng binanggit natin kanina na posible rin na makaapekto sa Bicol region. Pero kung i-compare natin, mas marami lang po yung mga pag-ulan sa Northern Samar. And so maraming salamat po. May ibang question pa po ba tayo? Yes po. Balik ko lang dun sa, kasi nabanggit mo yung severe wind impact-based forecasting, no? Napansin namin yung Visayas, PRSD, nagalabas na sila ng kanilang flooding at rainfall impact-based forecasting. I-expect ba natin na sa mga susunod na bagyo or mga araw ay meron na rin yung ibang regional offices at yung national office ng Pag-asa? Hello, magandang umaga uli. Gandang tanghali na pala. So yun yung pinag-uusapan ngayon within Pag-asa, yung paglalabas para paano ma-harmonize yung mga heavy rainfall advisories na nilalabas ng Pag-asa. So sahan po natin yung mga ibang PRSD, unti-unti po mag-uusap at kung mag-decide kung paano ma-harmonize itong mga warnings na to. Thank you. And yung last question ko po, ibabalik ko po ulit sa dam. So sabi ni Sir Joffren kanina, no, if magmaterialize yung nakikita nilang 100 millimeters na ulan sa Angat watershed, that could mean up to 5 to 7 meters na pagtaas po. In the long term po, dun sa Climate Forum kahapon, hindi po promising yung pinapakitang projection sa taas ng Angat Dam. Dapat po ba ay meron na tayong, kasi dati nanawagan naman na kayo Sir Jun pa at tungkol sa pagtitipid ng tubig, no? Pero parang sa collective mind po ng tao, parang nire-report araw-araw pababa yung Angat Dam, and may El Nino, magkakaroon ng kabawasan sa mga pag-ulan sa mga susunod na buwan. Parang ang collective is parang chill pa rin yung tayo, parang walang nagsasound ng alarm na dapat nagtitipid na tayo kasi may potential na magkaroon na ng water service interruption siguro sa mga susunod na buwan. Ano po ba ang take ng Pag-asa? Salamat Ariel sa tanong. Nabanggit nga ng ating hydrologist kanina na merong pag-angat dun sa water level sa pagdaan nitong si TC Quiapo. Pero result lang po yun ng ating mga models, and models are subject to to fail or to be correct. Pero ang importante po dito ay yun na nga, yung kailangan nating paghandaan dahil nga we are expecting an El Nino na medyo hindi siya katulad ng mga nagdaang El Nino. So we expect talaga na meron pa rin talagang kakulangan sa ulan na mag-supplement ng kailangang water level ng ating mga dams. So,
Yeah, in the long run talaga, for the case of Angat, tuloy-tuloy pa rin in the coming days na bababa siya, pero may konting pag-angat in the coming days due to the impact nga nitong si TC Quiapo. Pero katulad ng nung sinabi kanina, to reach the roll curve, it will need 400 millimeters. Yung 400 kasi kung sa isang event, katulad siya nung Ondoy event. Tandaan natin yung Ondoy ay more than 400 millimeters yung ibinuhos niya within a span of 1 day. So ganong ulan yung kailangan natin, pero wag naman sanang dumating yung ganong delubyo. Pero yun to give an insight para sa ating mga kababayan na ganon yung kakulangan natin sa tubig at ganon yung kailangan nating mga pag-ulan na darating na most of the time talagang dinudulot lang talaga ng mga bagyo. So, yun lang po. Thank you. And so maraming salamat po. Yes po. Siguro magdagdag lang ako ng konti. Kung titingnan natin yung current na or 8 o'clock na water level ng Angat, nasa 151.45 lang siya. So ito yung record level sa ngayon. So we are not discounting na pwede pa itong bumaba dahil sa ngayon wala pa rin tayong natatanggap na ulan doon sa Angat Reservoir or sa catchment ng Angat. Ang forecast natin ayon sa report kanina ay medyo mababa yung mga pag-uulan. Actually, ang tinitingnan natin dito ay hanggang Sunday 140 lang yung forecast rainfall. So kung 140, magta-translate yan na around 160 meters lang yung iaangat ng Angat water level, Angat reservoir water level. So kung titingnan natin yung ganong sistema, yung ganong water level, pagkatapos kung titingnan natin magiging parating na El Nino, medyo magkakaroon tayo ng shortage sa tubig. So ang natin sana ay magkaroon pa ng mga pag-uulan, sana ma-enhance yung southwest monsoon para magkaroon naman ng tubig itong ating Angat Dam kasi kung hindi po tayo bigyan ng ulan, medyo magkakaroon talaga tayo ng problema. And we are expecting ng El Nino ang pinaka-height ng El Nino ay nasa last quarter at saka sa first quarter next year. So paano natin itatawid yun? Yun po yung ating kailangan pagplanuhan. Sana tumulong po yung mga tao magtipid na tayo sa paggamit ng tubig, yung mga katulad ng ginagawa natin dati nung kung mayroon tayo mga El Nino, yung car wash, kung pwede sanang na lang, bawas-bawasan or kung punas-punas na lang muna kung ano pa man yung pwede nating may ambag sa ating gobyerno para makatipid tayo sa tubig. Yun po sana ay ating gawin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. And Yes po, Sir Ariel. Panghuli na lang po itong hirit, sir. Ukol pa rin sa tubig sa Angat Dam. Kasi po, nung Martes, sa Water Forum sa San Jose del Monte, Bulacan, sabi po nung Deputy Administrator ng MWSS, pag bumaba sa 149 meters, yung water level sa Angat, pwedeng ibaba yung water allocation sa concessionaires to 32 cubic meters per second. Ibig sabihin, parang 1/3 yung ibabawas sa current allocation. And posible nga po magkaroon ng water interruptions po. May plano po ba ang Pag-asa mag-suggest ng cloud seeding over the Angat watershed? Since marami namang moisture sa palibot pero walang ulan na marami na pumupunta doon, para lang medyo mas mapataas kesa po maghintay ng paulan ng habagat or ng thunderstorms doon. We are in discussion with the NWRB, pero ang advice po ng body is hindi ngayon kasi meron pa tayong bagyo. So we will be having a meeting. Actually, bukas may meeting sa MWSS. Then around Monday, magkakaroon ng meeting yung technical working group sa Angat Dam. So doon magkakaroon ng decision kung kailan. Kasi ang cloud seeding is not actually Pag-asa's mandate, nandun sa kabilang yung department. Ang trabaho or function ng Pag-asa is serve as the spatter lang. So kung nasaan yung pwedeng exceed na cloud or seedable cloud,
yun po yung ituturo ng pag-asa, then may eroplano lang napupunta doon. So we are working on that kasi kung makikita natin talaga yung current na water level ng Angat, medyo nakakabahala siya. Thank you. So maraming salamat po. Meron po tayong katanungan dito mula sa ating netizen. Ano pong lugar ang itataas sa signal number 2? Sino po ang maaaring sumagot? Doc Jan? Sa kasalukuyan, bali ito po yung nakataas natin sa signal number 1 habang malayo pa po yung si Bagyong Quiapo. Pero habang papalapit po ito, ay kung mapapansin din natin yung forecast track natin, dito po siya, kapag naging tropical storm na po itong si Bagyong Quiapo, yung palibot po na nasa radius niya na at least around hanggang 87 kilometers per hour, yun po yung mga magtataas sa signal number 2. Malaki pong posibilidad yung Batanes at Babuyan Islands na magsi-signal number 2. And then, posible rin po yung northern tip ng mainland Luzon ay maging signal number 2, pero nakadepende po yun kung kailan magiging tropical storm itong si Bagyong Quiapo. And then yung signal number 1 po ay mag-extend yan sa posible na umabot din ng Central Luzon, northern part ng Central Luzon. Thank you very much po. Another question po, posible ba na maramdaman sa Metro Manila ang habagat sa Biyernes hanggang Linggo? Sige po. Sa Biyernes po, yes po, makaka-apekto po sa atin yung habagat na pinapalakas nitong si Bagyong Quiapo habang papalapit siya, lalo na bukas na po yung Biyernes, and then sa Sabado ay mararamdaman pa rin po natin ito. Sa Sunday po, mas bahagya nang mababawasan yung epekto niya in terms of cloudiness at yung chance ng mga clouds na yun na magdala ng mga pag-ulan. Maraming salamat po. May isa pa pong katanungan, makakaapekto po ba ang bagyo sa Bulacan, lalo na sa Hagonoy? Yes po, Doc Jan. Pareho po nung binanggit natin sa Metro Manila, pero malapit din po sa Angat Dam, no? Yung chance po na hindi po malapit sa Angat Dam, no, binabanggit po sa atin, may kalayuan po, pero kung yung tanong po natin ay particularly sa Bulacan, Hagonoy, katulad po nung binanggit natin sa Metro Manila, by Friday and Saturday ay may mga passing clouds po na makakaapekto sa atin, pero in forms po ng thunderstorm yung most likely makakaapekto sa Bulacan. Maraming salamat po. May iba pa po bang katanungan mula sa ating media room? Ayan, so I think lahat ng concerns ay na-cover na. At kung may mga katanungan po na hindi nabasa ngayon sa ating live stream, susubukan po ng ating social media team na ma-address ang inyong mga katanungan through the comment section, perhaps later na po after the press conference. Ayan, para sa iba pang karagdagang impormasyon at detalye, maaari niyo pong bisitahin ang aming website sa www.pag-asa.dost.gov.ph at magtungo din sa aming official social media platforms sa Facebook page, DOST Pag-asa, sa X at DOST_Pag-asa, at sa aming YouTube channel, DOST Pag-asa Weather Report. You can also download the Panahon app on your mobile phones and turn on its notification para sa real-time weather updates. And with that, we pass it on to the Chief of the Weather Division, Engineer Juanito S. Galang, to close our press conference. Maraming salamat po sa ating lahat. Magandang tanghali at maraming salamat po sa sumamang yon sa press con para sa tropical depression na si Quiapo. Ang Pag-asa po nananatiling committed sa pagbibigay ng timely, accurate at reliable weather information para po makatulong na maprotektahan ang mga buhay at properties ng ating mga kababayan. Hinihikayat po namin ang lahat na manatiling nakamonitor sa ating mga official advisories at sumunod sa mga guidance ng inyong mga local authorities. Manatili po tayong naka-alerto, maging handa at magtulong-tulong para masiguradong kaligtasan ng komunidad. Maraming salamat po at stay safe po. Salamat po, Engineer Galang. Thank you very much to our duty weather forecaster and hydro forecaster, DOST Pag-asa officials and personnel, and sa ating media partners and friends who are present here and on Facebook and YouTube, at sa ating mga kababayan who joined us online na patuloy na nakaantabay sa mga updates mula sa DOST Pag-asa. And that concludes our press conference. And on behalf of our Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel T. Servando, and the whole DOST Pag-asa community, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.